Magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. Salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH, lalo na sa mga OFWs na nasa Middle East. Ngayong hapon na to, pag-usapan natin tong isang topic with regard to what happened kahapon dyan sa Iran with regard to the operation of the US Air Force and IDF. Ito naman, sa title ko dyan, kalagay na nakatsamba yung Iran Army na pabagsak nila yung isang F-15E na jet fighter ng US. Ipaliwanag natin bakit tsamba at swerte yung nangyari. So, ito nga yung latest na mga balita galing sa US. Lahat nagre-react dahil una itong pangyayari na mayroong bumagsak na jet fighter plane ng US dyan sa kanilang Operation Epic Fury dyan sa Iran. At nagsusurpresa ang lahat kasi marami nagsasabi na akala nila tapos na yung kaguluang gera na yan, wala nang power ang Iran to react or to conduct mga ganyan na wala nang surface to air missile na pwedeng maka-harm or makapabagsak ng mga aircraft ng US. Para sa akin, gera ito you should not be surprised kung merong mga ganyang insidente. At sa totoo naman, with the 13,000 sorties, ito ibig sabihin yung mga bombing raids na ginawa ng US at saka IDF, 13,000 na yan. At isa pa lang ang bumagsak na plane. Of course, merong bumagsak doon sa Iraq area, malapit sa Baghdad, pero hindi naman yun dahilan sa gera. Part sila sa gera, pero hindi yun dahil sa isang operation, bombing operation, kung hindi refueling accident yun. Refueling accident. So ito, ang isa sa mga nakita ng mga military expert, ng mga veterano rin ng mga aviator, talagang nagkataon lang at nagkaroon ng complacency yung piloto tsaka yung weapons expert niya, weapon system officer o WISO ang tawag nila, weapon system expert officer. So merong complacency, pero nabigla lang kasi palagay na sila na wala na talagang capacity ang Iran magpaputok ng ganyang klaseng missile. At ito, isang missile na heat-seeking. Ibig sabihin, kung nakita nila yung buga ng jet, kasi itong F-15E, lumang version ng mga F-series na aeroplano na hindi siya stealth. So medyo mababa ang lipat niya, hindi ganong mataas. Siguro bombing operation pa rin yung pinupuntahan at natsambahan na mayroong surface to air missile na SE-300 yata ito from Russia na heat seeking. Kasi kapag radar daw ang basihan ng kanyang sistema, ay wala nang radar system ang Iran. Durog na yan lahat ng sistema nilang ganyan. Kaya wala na silang ganyang type na missile na satellite guided or radar guided. So itong heat seeking, medyo ito mahirap, ibig sabihin hindi mo makikita sa monitor mo sa kung satellite guided ka ang jet mo, hindi makikita kasi heat seeking siya. So kung hindi, wala kang visual na view, visual na tama ba yun? Visual na pagtingin doon sa nagpaputok, hindi mo talaga malaman.
But kung meron namang mga threat na yan, nag-a-alarm naman kaagad yung jet na mayroong ganyan. Kaso nga lang, sabi ng mga expert na aviator, kailangan magaling ka rin magmaneuver ng eroplano, ng jet mo. Kasi ito, hypersonic siya, Mach 3 lang yata yung SAM 300. Surface to air missile na heat-seeking, SAM 300 ng Russia. At kung magaling ka daw na aviator o piloto, pwede mo palipad. Kasi Mach 6 yata itong F-15, hindi ka rin maabutan. At marami ka namang countermeasures. Yung mga parang mga ang tawag niyan, ano ba yung sa pista? Meron magpaputok ng countermeasures ang tawag sa mga jet yan para doon pupunta yung missile. Mag-i-emit siya ng heat para doon siya pumunta. Hindi yata nagamit ang countermeasures ng mga jet na yon. So hindi sila nakalipad ng mataas. Hindi nila napansin kaagad. Kung linipad pa daw nung mataas na altitude, malamang mawawala. Hindi sila matamaan. Then somersault, mga ganyan, tapos palabas na nila yung countermeasure. Yung parang fireworks na lumalabas sa jet para doon ma-deviate ang direksyon ng missile. Hindi yun nangyari, kinatamaan siya, pero hindi naman sumabog, nakalanding pa rin at naka-eject yung yung piloto tsaka yung weapons officer niya sa isang territory sa Kazakhstan. This is in the southwest area of Iran, southwest, so malapit siya sa Iraq and Kuwait. So malapit din ito sa dagat. So yung isa immediately na rescue kasi alam mo naman yung mga search and rescue team, ito yung mga veterano na magagaling din na kahit na under fire, kung meron silang i-rescue, talagang pumapasok yan. Kasi ang mga ginagamit nila, mga helicopters na slow flying, delikado rin, pero talagang pumapasok yan. Mga veterans daw yan na ginagamit sa yung grupo na yan ng search and rescue sa Iraq at sa Afghanistan. Kaya yan din ngayon, yung team na yan ang nag-rescue nung isang anang piloto na nakuha nila na malapit lang doon sa crash site ng F-15. Pero nagulat ako bakit hindi niya kasama. So ang escape and evasion plan nila, maghiwalay sila. Siguro malayo na yung tinakbo kasi nakaparachute sila ang seats nila nag-i-eject. At doon pa lang sa eroplano, meron na kaagad na signal na yan ang nangyayari. So itatawag din naman nila yan. Mismong ang seats nila na nag-i-eject, merong emitting na pulse doon na makikita din sa satellite at makikita din doon kung nasaan yung mga search and rescue team. Mismong mga piloto at saka yung wiso, meron din silang mga device para mag-locate ng location nila. Kaya nga yung piloto nakuha kaagad. At ang problema ngayon, almost 16 hours na simula nang bumagsak sila na tanghali ang pagbagsak nila. So almost 16 hours na at ngayon sa Iran ay parang madaling araw. At wala namang operation. Mostly kasi pag mahirap daw i-extract ang isang down aircraft na merong mga aviator, pumupunta yung maraming eroplano at doon kinukordon yung area kung sa tingin nila na saan yung i-rescue nila. Pero ito daw hindi daw ginawa ng mga search and rescue team o CSAR, magiging tawag nila CSAR, Search and Rescue Team. Search and Rescue, CSAR ang tawagin. Ngayon, hindi yung ginawa. So probably, nalulukit na nila yan at on the way na yung pag-rescue dyan sa CISO nila, yung
WISO, Weapons Systems Officer. So, makukuha rin yan. Kaso nga lang, grabe ang reaction sa US. Yung mga, lalo na yung mga anti-war, grabe ang reaction nila. Daming sinasabi. Yan, ganyan na. Sa Iran naman, pinagyayabang kagad. Lumabas kagad yung balita. Ginawang propaganda. Napabagsak namin ng isang F-15. Sa tingin ko, nakatsamba lang ang Iran doon. Isipin mo, 13,000 sorties. Ngayon lang nahulugan ng eroplano. Where in fact, sa maraming gera, lalo na dyan sa Ukraine ngayon, ilang ang bumagsak na jet ng Russia dyan. Sabagay, napakatagal ng gera niyan, 4 years. Samantala ito, 36 days pa lang. Isa lang. Ang sa naalala ko sa Iran noon, sa Iraq, dyan sa kapag kuha nila sa Iraq, in 43 days, 42 ang bumagsak yan na jet. So, ibig sabihin, almost daily, merong bumagsak. So, ngayon, isa pa lang ang bumagsak. So, kanyang amazingly successful yung operasyon nila dyan sa Israel-Iran war. Dyan sa operation, tawag niyan, Epic Fury. So, hindi yan nakakabahala. Kaso nga lang, ang nangyari, parang basketball. Tambak na yung kalaban, milya-milya na yung tambak, ang Iran tambak na, warak na lahat. Naka 3 points lang yun ng isang bisis, yung kalaban, tuwang-tuwa na sila. Nababahala na. Bakit? Ang napakalaki ng laman, tapos ganyan na. Kita mo naman ang distraction sa military ng ginawa ng US sa Iran. Lumpong-lumpo na ang Iran. At ito, tuluyan pa nilang lumpuin dahil nga ngayong April 6 matatapos na yung ultimatum ni President Trump. At kung walang mangyari 2 or 3 days from now, wala talagang deal na mapagkasunduan ng Presidente at Foreign Minister, wala talagang tuluyan na silang wawasakin. Nakaraang gabi, yung napakalaking tulay papunta ng Karaj Island, pinasabog. Sabog yun, warak. Kaya ang movement ng yung pag-supply ng mga war material, mga missile, mahihirapan ng Iran. Ngayon na sumabog na yung tulay na yan. At ang isang threat ni President Trump, kung wala talaga agreement na ma-attain between the two parties, yung Iran na nakipag-usap at si President Trump, talagang gigibain nila, bubumbahin nila yung power plant. 2 billion ang halaga ng power plant, napaka-modern na power plant na yun ang nagpailaw sa buong Iran. Kawawa nga yung mga tao, talagang may total blackout. Pero grabe naman ang desire ng mga tao dyan sa Iran na 47 years na inaapi ng Islamic government na yan. Gusto nilang talagang matapos na yan. Kahit na maghihirap sila na walang ilaw, tapos sa pagkain, pero matagal na raw sila ganyan ang situation kasi pinabayaan at pinahirapan, pinagmalupitan sa gobyerno na yan. Ilang milyon ang namatay dyan. Mayroon pang ang balita since 1989 nung pinatalsik nila si Reza Pahlavi, si Shah Reza Pahlavi, around 32 million na kataong patay dyan. Di ba? Naalala natin nung January, 40,000 ang napatay na mga demonstrator. Kaya ngayon, ang balita, ang CIA at Special Forces tinutulungan na yung mga tao na yan na magkaroon ng weapons, magkaroon ng armas para lumaban. At yung mga probinsya sa outskirt ng Tehran ay nagsimula na yung revolusyon ng mga tao. Linalabanan na yung Basij Force, itong nagpapahirap sa kanila sa mga demonstration, mga militia, at yung IRGC. So, kung ganyan naman karami ang populasyon ng Iran, almost 90, mas marami pang Pilipinas. 120 na tayo million. Sila, malaking bansa, mayamang bansa, pero 90 million lang sila. Kaya nilang lumaban.
Ilan lang naman yung IRGC, ilagay natin 200,000. Kasama yung Basid Sports, mga kalahating milyon, kaya nila yan. Marami rin namang namatay dyan at umalis na dyan sa Iran. Kaya itong upcoming days talagang magkaroon ng resolution ang problema dyan. Kaya yung nalaglag na bumagsak na F-15E, hindi yan nakakabahala. Ayan, siyempre mag-react yung mga ngayon nagre-react karamihan dyan sa mga TV, CNN, Fox News sa US, yung mga nawiwido ng mga piloto, nawo-worried sila na kung ano na naman mangyari tulad sa Afghanistan at Iraq na mangyari. Pero sa nangyayari ngayon dyan sa Iran, how they manage this operation effectively, napaka galing ng pagka strategize nila para ma-achieve ang kanilang mission na matapos agad yung gera na yan at maiwasan ang maraming buhay ng mga sundalo na magbuwis dyan sa gera na yan. Kaya yun ang isa sa mga political move na ginawa ni President Trump para hindi siya makriticize ng mga Democrat at yung mga anti-war na mga organization dyan sa US. Alam mo naman sa US gaano ka-free ang tao magsalita. Parang napakaganda tumira doon kay dito sa Pilipinas. Kaya mong murahin ng presidente mo na hindi ka makukulong. I don't know anong limit. Pero dito, delikado ka eh. Maraming na rin papatawag ka sa Quadcom kaagad. Diba? Cyber libel kaagad ang gagawin sa'yo. Pero doon, hindi. Talagang free country ang US. You can say what you want to say. Kasi lalo na kung taxpayer ka. Ganyan ang nangyari doon. So ngayon, ito nga, siguro by April 6, bantayan natin kung action na ba yung mga US Marines na nakapaligid na dyan sa area ng Strait of Hormuz. At sa tingin ko, kung sa April 6 pa sila magsimula, it will take around 2 months. Kasi ito land invasion na. Magkaroon talaga dyan ng casualty din ng US. Hindi mo maiwasan yan. Natural yan sa isang gera, sa isang war. Kung may land invasion na, hindi maiwasan. May mga mines dyan. May mga roadside mines tulad sa Iraq. Meron talagang maging casualty dyan. Imposible gera walang casualty. But ang intensyon na US na ma-minimize yung mga casualty na yan at ma-attain yung mission nila na talagang magkaroon ng region change sa Iran. Yun lang naman ang gusto eh. With the strategy they are using right now, they are going to that direction na magkaroon ng region change. Mabago ang rehimen, yung mga IRG sa Islamic Revolutionary Guard, mawala na yan dyan sa equation. At ito, ang problema natin dito sa Pilipinas, hanggat hindi maayos, hindi na libreng dumaan ang barko, mga supertankers dyan sa Strait of Hormuz, patuloy ang paghirap ng mga Pilipino. I don't think na, sabi nila hanggang June daw ang ano natin ng supply, but I don't believe that. Ngayon pa lang itong katapusan ng April, sigurado 15 days na lang yung reserve natin. Yan ang assumption ng iba na mga expert dyan sa oil supply problem ng ating bansa. Talagang kunti na lang talagang supply. Kung meron man, napakataas ng presyo. At ito na nga, by April 7, magiging 170 na ang diesel. At ang gasolina ay maglalaro to 100 to 110, 115 per liter. So, yan ang susulbahin ni Bangag, BBM. Hindi yung puro optics na lang, pakita ng tao na may ginagawa siya na wala naman siyang solidong ginagawa, puro ayuda na hindi naman tayo nakakatanggap, di ba? Di katulad ni President Duterte sa pandemic, halos lahat nakatanggap. Meron ng daya din pero nahuhuli din naman, di ba? Kasi ang mga tao hindi takot na magreklamo. Pero ngayon meron ba kayong natanggap na ayuda? So
ganyan ang nangyayari doon sa pagbagsak ng F-15E ng US Air Force. So, hindi yun nakakabahala. Ang daming sa Vietnam nga, 1,700 na sa bagay, sari-saring eroplano yun. May mga bomber, mga transport plane, at mga jets na bumagsak doon. Ganyan karami. Sa Iraq, 42 jets, ang fighter jets ang bumagsak. So, yan ang ano natin, na sana matapos na itong kaguluhan dyan sa Strait of Hormuz para naman maayos na ang sitwasyon ng oil supply natin dito sa Pilipinas. At siguro tayo nandito sa mababang posisyon, mga mahihirap, talaga magtitiis tayo ng gusto. At we're praying na hindi naman babagsak ng tuluyan itong ekonomiya ng ating bansa, at sigurado tayong unang makaramdam yan. So, hanggang dito na lang tayo for this episode. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk Your Speech. But before leaving this channel, kindly press like, then try to share this video to your friends. Then for those who are new to this channel, please press subscribe. Thank you very much and God bless po.